So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV. Nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At lalong-lalo na dito sa issue ng Itbulaga trademark, no, na pinaggagawan hanggang ngayon. Kahit na TVJ na ang nanalo, ay pilit pa rin pong inaagaw ng Tape Inc. at ng mga lusos sa Tito Vic and Joey ang trademark na Itbulaga. Ito pag-usapan natin. Ito, Isko Moreno nagpasintabi daw sa TVJ, wag daw isyang i-bash. At ito pa, wala palang kontrata daw si Isko Moreno sa Tape Inc. Ano naman kaya to? At itong mga sumbong po ng mga inanakit po ng mga supporters ng Tape Inc. ng kanilang kayong buhok natin. Yung sumbong po ng mga nanalo sa QR code ng tahanang pinaka-ewan. Ano, sa mga comment section po ay ito po, mga sumbong nila na hindi nila nakukuha yung mga prize nila o yung kanilang napapanalunan. Pati ba naman sa mga tao nagkakautang-utang kayo? So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin to. Ito yung wag daw i-bash si Isko Moreno. Ito binalita ng vlogger ng Hate Showtime na si Ismigula. Binalita ni Ismigula itong patungkol kay Isko Moreno. Ewan ko kung totoo to baka magalit yung mga Isko niyan dyan. Sabihin ko, sisiraan ko na naman si Isko. Hindi ko sisiraan, hindi naman ako yung nagre-report. Ito, kalaban din namin yan. So, panoorin natin. So yun nga, matapos mabatikos, ang daming bashing na nakukuha itong si Isko Moreno dahil sa kanyang pagpasok nga sa Itbulaga, nagsalita na po siya. Ang sabi niya, nagpasintabi naman daw siya sa TVJ bago pa man niya tinanggap etong trabaho na ito. Talaga lang. Sana noon pa nagsalita ka na bago ka pumasok, di ba? Dahil talagang isipin ng mga viewers. Tsaka, ang pinagtataka ko lang, ilang beses ko na ito sinabi, yung mga artista na pumapasok sa tape at nung mga panahon na nandun pa sa kanila yung trademark na Itbulaga. Kasi sabihin lagi nila na nagpapasintabi. Ito, Eddie Paulo nagpaalam daw. Si Buboy Villar nagpaalam daw. Pero kung bastusin nila yung Tito Vic and Joey, wagas. Pero, sino ba naman yung Tito Vic and Joey para tumanggi? Siyempre, nasa sarili mo yung common sense na lang yan na dapat hindi mo tinanggap yung trabaho na yan. Dahil may isyong nangyayari dyan. Kaya yan ni Rochelle Pangilinan, di ba? At yung iba pa dyan, ang daming mga nakita natin, na mga nakilala natin sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey na napapanood natin sa TV. Doon naman wala naman tayong pakialam. Pero yung usapang respeto kasi dito yung pinag-uusapan natin. Hindi natin nakikita sa kanila. So tuloy natin. Ito yung puso, basahin ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ng TV host at dating Manila Mayor na si Isko Moreno patungkol sa pagsali niya sa bagong bihis na noontime show na Itbulaga na ngayon ay tahanang pinakamasaya na. Okay, tuloy natin. Na wala ba kayong naging samahan ng TVJ, di ba? Dahil sa dami ng pwede mong pasukan. Wait lang, bakit parang bumaitata si Smigol sa TVJ? Anong nangaking kaya nito?
Ice Migol, anong nakain mo? At parang biglang bumait ka sa Tito Big and Joey. Natakot ka na rin bang makasuhan? Himala. Saan mo gusto pa pasukin si Isko? Sa It's Showtime? Amin ang pwede mong balikan sa showbiz industry ay dito pa sa Eat Bulaga. Yun lang. Araw-araw kasi yan di ba? Araw-araw kang makikita, talagang magandang exposure yan. So ngayon, totoo naman yung sinabi niya after losing the election noong nakaraang taon, last year, na babalik siya sa showbiz. Ay talagang dapat. Kasi, saan siya babalik? Di ba wala na naman? Hindi na siya mayor. So, wala talaga siyang babalikan. So, ito yung pinakamagandang step niya or sunod na step para sa kanyang susunod na pagtakbo. Ang maging visible, ang lumawak ang kanyang exposure para mas mapadali. Okay. Ito po, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang TV host at dating Manila Mayor na si Isko Moreno patungkol sa pagsalin niya sa bagong bihis na noontime show na Eat Bulaga. So yon, kamakailan nga daw bago pa man nga daw niya tinanggap yung trabaho, ay kinausap na niya ang TVJ at nagpasintabi na nga. I am actually honored and humbled with the opportunity. Okay. Ito ay nakita ng mga netizens na oportunidad para sa kanyang political career, hindi dahil siya ay Kailan kaya pinost to, no? Ay, parang inedit niya ng pinatong lang, no? Opportunity, malaking karangalan na yun maging bahagi ng isang institution show. You can call institution because naging bahagi ito ng buhay natin sa 44 years na araw-araw napapanood natin. 44 years na pala ang tahanang pinakamasaya. At di nyo kami ini-inform. 44 years na pala yan. Parang kailan lang Ibig sabihin, parang tumanda na rin pala ako parang nadagdagan pala yung edad ko ng 44 years. Ang ganong kabilis. Parang ang labo, no? Tsaka yung, dati diba sinelebrate nila 44 years anniversary ng Eat Bulaga. Sabay sila ng TBJ, diba? Katawa lang dun, no? Ilang linggo pa lang silang mga host, tapos sinelebrate nila yun. Okay, tuloy natin. May dunong at may alam sa ganitong trabaho. Malaking karangalan, maging bahagi ng isang institusyong show. Okay. Kaya lang, dito sa line na ito, ay hindi na naman yan yung dating Eat Bulaga. So, hindi institution na programa ang iyong pinuntahan. Bumait si Smigol, no? You can call it an institution because naging bahagi ito ng buhay natin. Na kaya bumait to? It's now the 44th year na araw-araw na papanood natin. So, yon. Sila yon, yung TVJ. Pero etong pinasukan mo, hindi ito isang institution. Ito nga ay isang show na pabagsak na diba? Sa ratings lalo. Kumpara sa It's Showtime. So binanatan niya, ginamit niya ng pala si Isko para mabanatan niya na palubog na yung ratings or ang show ng TP. Magaling ka rin yung kumag na to magaling din ikaw may ka din, may labot din ikaw Una ko no? Ay nako ito may isa pa siyang banat kay Isko, yung about doon sa hindi totoong kontrata. Ano kaya itong hindi totoong kontrata na to? Nako po. Ay, nako. Hindi ko alam ba't biglang bumait itong show. Pero, pasimple niyang binanatan ng TV doon Bango naman ng niluluto nila. Oo nga pala, para sa yung about doon sa bukol ko, nakukuha daw siya sa sobrang pagtatrabaho kasi nung mga panahon na yun may singit ko lang mga dabarkads
Pero hindi naman ako nagpapaawa effect sa inyo. Kwento ko lang. Yung bukol ko to, nakuha ko to nung mga panahon na ako naggagapas, nag-uuling, nagkukopras, nagkakargador sa mga bigasan, ganun. So, ngayon, jeta-jeta na ako. So, umaga, almusal ko kamote, tas, gatas, ganun. Yun nga, gatas, kamote. Bawal di sa malamig kasi dito nga sa lalamunan ko. Ang hirap maging gwapo, no? Dami sakit. Ay, galit na naman yung mga vlogger dyan sa kabila. Sabi ng kapal ng mukha nito. Feeling daw ako, feeling. Pakialam nyo. Dapat maging proud kayo sa sarili nyo. Nagwapo kayo. Oo, walang yan na yan, no? Sarili nyo na nga lang naniniwala sa inyo, hindi pa kayo maging proud. Dapat ganun, maging proud ka sa sarili mo na gwapo ka. Gwapo ako. No, ganun lang yun. So ito, narin natin itong isang video niya. Saan yan? Isko Moreno, pinakikiramdaman kung tatangkilikin siya sa Itbulaga. Or sa, what Itbulaga pa rin yung tawag mo, besh? Yorme, di pa sure kung magiging permanente. Ay, nako. Wala daw kontrata. Naku, totoo kaya. Di ba nagpirmahan sila ng kontrata? Ano yun? Para saan yun? Display? Ano yun? Display para, para may masabi lang na binigyan ng kontrata yung mga, Kasi di ba nagka-issue ang TVJ tsaka ang tape na about doon sa walang kontratang nangyari sa kanila, walang mga pinirma na ganito, ganyan, di ba? So, ibig sabihin, propaganda lang ng tape yung pirmahan ni Paulo Contis at Isko Moreno. Ganun ba? Dito, tanungin nyo to. Sa Isko niyan vlogger dyan. Hindi ako nag-ano dito. Ito yung sisihin nyo. It's Showtime vlogger. Showtime vlogger yung sisihin nyo. No? Ibig sabihin, yung nangyari, diba, nag-viral yun, yung pirmahan nila dun sa kontrata. Kasama pa nga doon si Atty. Maggie Abraham Garduque. Diba? So, sakit. So, ano yun? Para lang may pakita sa tao na nagbibigay talaga sila ng kontrata sa mga host, ganun ba? Kasi nagtataka din ako, mapahanggang ngayon sila Buboy, yung ibang host dun, wala naman pinakitang kontrata dun eh. Hindi kaya baka wala naman talaga, no? Tanay natin. So ito, dito natin malalaman sa video na to. Una ko pong nabasa na komento, talagang malabo yan. Ibig sabihin, malabo na maging permanente sa Itbulaga si Isko Moreno. Dahil nga, sa ngayon, ang nakikita ng marami, mukhang sa halip na makatulong, ay lalong bumabagsak ang ratings ng Itbulaga. Ouch! Napakalayo na po. Palayo na ang It's Showtime. Bawat araw. So ginagawa niya pala dito, binibiran niya ang sila Isko, sila Paulo, or yung tahanang pinakamasaya. Tapos, ikino-connect niya sa It's Showtime. Pero totoo naman yung sinasabi niya, na pabagsak ang ratings ng TP at mas tinatalo ng It's Showtime ang TP, no? Ang tahanang hindi ko sure kung masaya. Tahanang hindi ko sure kung masaya. Wala, yun na lang pala yung tawag natin sa kanila, no? Tahanang hindi ko sure kung masaya. Dapat pala sa THP, tahanang hindi ko sure kung masaya. Ang galing din itong ni Smuggle, kahit pa paano may silbi ka rin pala, no? Kasi ang TP nung panahon na nasa kanila pa or gamit-gamit nila ang trademark na Itbulaga, no, ng Tito Vic and Joey, talagang tumataas yung ratings nila, talagang Pero nung nabawi na ng Tito Vic and Joey, doon na nagka-leche-leche.
Sa lumabas na yung mga utang-utang na yan. At ngayon, sa pinakadulo ng video na to, yung about dun sa mga nanalo sa QR code, ang dami na ho. Ang dami nang nagre-reklamo na wala pa rin. Halos isang buwan na wala pa rin. Pero, play natin. Ba ng pababa naman ang Itbulaga. So yon, Isko Moreno, di pa sure kung magiging permanente sa Itbulaga. Bakit? Dahil, alam naman natin, nakikiramdam pa yung si Isko. Nakikiramdam yan. Sigurado. At nakikiramdam din ang Tape Incorporated. Hindi naman papayag yan na ang isang Isko Moreno ay maging instrumento nga para lalong bumaba ang ratings nila, di ba? Ito po. Sabi dito, hindi pa umano sigurado si dating Manila Mayor Isko Moreno kung magtutuloy-tuloy nga bilang host ng Itbulaga ng GMA7. Ayon kay Tito Boy, wala pa namang kontrata. So walang kontrata, siguro ay arawan pa lang. Pwede ba yun? Arawan? Arawan pa lang ang bayan. Malay mo naman, pwede nga naman. Arawan, tapos ang usapan, buwan-buwan ng sahod. Tapos pag oras na ng sahod, sabihin, sa susunod ka lang ng buwan sumahod. Tapos pag dumating na naman sa susunod na buwan, sasabihin, sa susunod ka na lang Isko, sumahod. Parang nangyari sa TVJ, di ba? Ilang taon silang hindi pinasahod. Na hindi na nga hindi na nga ini-speak ng Tito Vic and Joey na mababayaran sila. Kaya sabi ni Bossing Vic Soto, buti na lang na media. Kung hindi na media yon, ay nako. Nako na lang. Ewan ko na lang kung mababayaran TVJ dun. So dito pala, no? Alam nyo, ngayon ko lang na-realize. Thank you, Smigol, Ngayon ko lang na-realize na, na hindi kaya talaga peke lang yung kunwari pirma-pirmahan na may masabi lang na may pinirmahan sila na kontrata, ganito, ganyan, no? Baka mamaya, no? Hindi talaga totoo yun. Baka mamaya, totoo nga yung sinasabi nito ni Smigol na, no? Na, tawag dito? Na arawan yung sahuran nila. O ya buwanan. Pwede naman ata kinsenas. Ay, halimbawa, no? Isang artista pag mag-arawan. Ay, gaano kaya? 5,000 a day? 5,000 a day ba papatak ang mga host? Hindi ko alam. Halimbawa kay Bossing Vic Soto, ang nalaman kong talent ni Bossing Vic Soto sa isang buwan ay umaabot ng halos 100 million, gano'n ata ang talent ni Bossing Vic. Hindi ko, sa isang taon, gano'n. Kung gusto sumahin mo sa araw-araw, magkano kaya yun? I-comment nyo nga dyan. Yung mga magaling mag-mathematics dyan. Okay, tuloy natin to. Wala pa silang regular contract or kung anumang pinirmahan. Yun, si Yorme batay na rin sa manager daw na ito. They haven't signed a contract, nakikiramdam daw kung siya ay tatanggapin, kung siya ay ayakapin, ika nga ng sambayan ng Pilipino, and he'll take it. High point naman. Ano nga naman ang silbi na siya ay tumagal dyan kung hindi naman siya tatanggapin? Hindi naman siya yayakapin ng mga taga-suporta kung meron pang taga-suporta ang Itbulaga, GMA or Kapuso. Dahil sa nakikita natin, sa naririnig din natin, yun pong nasa studio ay mga hakot. Gawain. Diba? Masaklap yan. Anyway, so yun, ito pa. Grabe yun. Yung mga nasa studio daw parang hinakot. Ano to? Nakikiramdam kung siya ay tatanggapin, kung siya ay yayakapin, ika nga ng sambayan ng Pilipino, and he'll take it from there. Kung siya ay mamahaling muli sa telebisyon at kung siya ay tatanggapin ng tape, ay she is willing to host Itbulaga regularly. Ay, yung ano to.
Late ka na naman, matagal na tong ano niya na to eh, matagal niya na tong interview kay Boy Abunda. Studio ay mga hakot. Karon pang taga-support. Diyan ako natatawa pakinggan nyo. Ay tumagal dyan. Kung hindi naman siya tatanggapin, hindi naman siya yayakapin ng mga taga-suporta, kung meron pang taga-suporta ang Itbulaga, GMA or Kapuso, dahil sa nakikita natin, sa naririnig din natin, yun pong nasa studio ay mga hakot. Gawain. Diba? Masaklap yan. Anyway. Gawain daw, gawain. Nakikiramdam nga daw. Kung ang mga loyal, legit Itbulaga viewers ang tatanungin, kahit sinong maging host ng Itbulaga show ng Tape Incorporated, ay mahirap tanggapin ng publiko hanggang ginagamit nito ang trademark na Itbulaga. So maliwanag yon na ang gusto ng mga netizens ay magkaroon ng sariling pangalan itong Itbulaga Kapuso. Katulad ng sinabi ko, dahil mukhang sa ngayon, mas naririnig, mas nakikita natin yung Tape Incorporated. At hindi malayo na sa kalaunan, sa mga susunod na araw, ay baka Tape Incorporated na lang ang itawag sa show na yan, di ba? Fake Incorporated daw eh. Nasaklap nun ah. Social media na Tape Incorporated. So, posible yun, ano? Ulitin natin, hindi matatanggap ng mga dating or loyal na Itbulaga viewers kung sino man or kahit sino ang naandyan na host dahil ang gusto nila ay palitan ng pangalan. So yan po ay malaki pang usapin din kung bibitawan nga ba ng Tape Incorporated ang pangalang Itbulaga at ipapaubaya na lang kahit hindi. Nanonood ka ba? Parang hindi niya alam. Latest upload naman to. Sabi niya, nga pala, sinabi niya nga pala doon sa video na hindi naman daw siya nanonood doon sa noontime show na yun. At wala daw siyang pakialam sa TP tsaka sa TBJ. Diba sinabi niya yan sa mga upload natin? Sino nakakatanda? Comment nyo. Press down one below. Diba? Sinabi niya yun dati. So ngayon parang nagangyari sa kanya, parang pinapaniwala niya yung mga viewers niya na na tawag dito na hindi siya nanonood. Kung wala siya alam. Basic, bumabanat na rin si Smigol sa TV ngayon kakaiba ka rin na. So eto, sumabit. sumabit. Tatabigyan natin to ng idugtong natin dito sa video na to. Na makikita nyo dyan sa screen. No. Ito yung post ng tape. Gawin nating winner ang weekend or Wednesday nyo. Here the QR code. That you can scan anywhere you are at ang magdadala sa inyo ng swerte. Magdadala daw ng swerte itong QR code sa mga tao. Ay nako, sumasakit ulo sa inyo. Ito yung mga post ng mga nanalo dyan sa QR code nyo. Ito pala, yun sa search natin, no? Baka po kasi gusto lang nila makuha yung price, yung mga price nila na 1K. Kaya sila nagpo-post. Baka po kasi ayaw nila kumalat yung mga pictures at name nila sa social media. Kaya tinakpan ko na lang po yung mga muka at face nila, yung mga pangalan or yung mga mukha tinakpan daw ng ating source, no? So ito po, ito po yung isa sa mga nagreklamo, no? May 12 comment niya, Pa-update po sana Tape INC. Sabi po kahapon isend, sa iba mag 1 month na wala pa ring naibibigay.
Ay, no. Ano ba naman yan, Tep-Eng? Ano ba naman yan, Tep-Eng? Oh, iilan na nga lang ang supporters nyo at naniniwala sa inyo, ayaw nyo pang pahalagahan. Eh, no? Oh, hindi mo yan, no? Oh, 1 month. Sa iba, mag 1 month na, wala pa ring binibigay. Ito pa, isa, oh. Oh, kaya nga sabi kahapon, oo sis, tapos wala, sin lang. Sin lang. Ay, naku po, Tape. Hello, it's me. Eto ba, wag naman po sana kayong magpaasa. Ay, nako. Wag daw kayong magpaasa, Tape. Oh. Update po sana. Eto pa, 3 weeks na sa akin, wala pa din. Tape INC, sana mag-sin po kayo. Ay, grabe ito. Eto pa, oh. Nako, baka scam na sila. Wala pa ding sis, wala pa din sa'yo sis, wala pa. Eh, inahanap ko tong comment na to, di ko na rin makita, no. So, sabi ko, akin na yung pinaka, kung saan post. Sabi nila, dito daw pinost to. Ayan, dyan daw pinost dyan sa 3 hours ago na yan. Kaso po daw, wala. Alam nyo kung bakit? Wala. Binura na po. Binura na doon sa comment. I-check nyo kung nandun pa. I-check nyo kung nandun pa. Type natin to. Pa-update po sana, Tape INC. Ito post to. Hindi to comment doon sa hindi to comment doon sa post, no. Ito yung pinaka post nung nagrereklamo na nanalo sa QR na yan. O, pa-update po sana, Tape INC. Sabi po kahapon ni Sen sa iba mag-live, mag 1 month na wala pa rin na ibibigay. Naku. Tapos kung mga pagyabang yung mga vlogger nyo, yung mga yudipunggol kayo, nasabi nyo, bumabaha yung mga ads nyo, sponsor nyo dyan. Sa halagang 1K dyan sa mga nananalo sa QR code nyo, wala kayong maibigay. Huwag nyo paasahin yung tao, alam nyo, kaya naman din kayo, sinusubaybayan. Yung iba nga dyan, eto sa totoo lang yung iba dyan, TBJ supporters din, pero sumusubaybay sa inyo kasi nga gusto nilang manalo. Kasi nga madali nga daw dyan sa inyo. Madali nga manalo, mahirap naman makuha yung papremyo. E di wala din. Wala, it's a tie. So sumigaw, di ako makasigaw. Di ako makasigaw. Bawal pa. Kung sisigaw ko, baka matanggal na tong lalamunan ko. Okay, Tape, kita niyo yan, gising-gising pag may time ba. Huwag ganyan, ulit-ulitin ko. Ayan pa yung ibang chat, kaya nga sabi kahapon, pero wala naman daw. O wala daw sin. Huwag naman po sana kayong magpaasa, update po sana. Nakakalungkot to kasi nakakalungkot to kasi syempre yung mga tao, yung mga kapwa natin Pilipino na iilan na nga lang sumusuporta sa inyo, dapat trabahuin nyo ng gusto. Ibigay nyo yung mga papremyo nila. Hindi yung ganyan na pinapatagal nyo, pinapaasa nyo. Naku po. Diyan lalo kayo malilintikan. Tapos kami na naman sisisihin nyo kasi binlag namin, sinisiraan namin kayo. Paanong paninira? Nakapost yan, paanong paninira? Paninira ba yan? Post yan, ito nga sabi ng source, kaya sabi, tinanong ko sa kanya, tinakpan ko lang din yung pangalan ng source natin, para safe siya.
Baka po kasi gusto lang nilang makuha, baka lang kasi gusto nilang makuha yung price nila na 1,000 pesos. Siyempre, malaking bagay na rin yun. Kaya sila nag-post. Baka po kasi ayaw nilang kumalat yung mga pictures at name nila sa social media, kaya tinakpan ko na lang po yung mga muka at pangalan nila. So may point naman dun yung yung source natin, no? Pero tama naman talaga yan. Huwag nyo akong gayahin kasi pag may mga basher kasi sa TBJ, talagang nilaladlad ko dyan eh. So tape, huwag naman kayong ganon. Tape INC kung halimbawa mapanood to ng mga vlogger nyo. Pag-usap-usap kayo dyan, mag-meeting kayo dyan kung paano nyo i-upgrade yung system nyo. Hindi yung ganyan na pinapasa nyo yung mga tao tapos sinisin nyo lang. Bawa naman kayo, ilan na nga lang sumusuporta sa inyo, paalagaan nyo sila. Ay, nako po. Nakaka-dismaya lalo kayo eh. So yan mga Dabarkads, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin at hindi na rin kaya ng boses ko. Hihingalan na. So ano may komento nyo sa mga napanood yung video at dito sa issue na to na hindi pagpapaasa ng Tape INC sa mga nanalo sa kanilang segment na QR code. Anong masasabi nyo? Komento nyo lang po dyan sa baba. At syempre, bago kayo umalis dito sa aking YouTube channel o bago nyo tapusin itong video na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At yun, thank you na rin po sa walang umpay na suporta nyo sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. Siyempre sa amin na rin ng mga TBJ Depender. At sagwano na banggit ko, Depender po, Depender, sorry. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan